Yan, so yan, magandang hapon nga po pala sa inyo mga ka-wonder. So yan, ngayon po, nandito lang po ako sa aking bahay po. So ito pong bahay ko, yan. Medyo hapon na po pala. Ginawan ko na pong istakan ngayon ng mga ayan, mga nabibitbit po natin pagka lumalabas po tayo. Okay. Yan. So yan, so kahapon po mga ka-wonder, wala po tayong nagawa. So pero meron po tayong dineliver na ng mga nagawa na po natin nung nakaraan, yung Hanabishi wall fan po. So na-deliver ko na nga po sa minamahal natin customer yan. So Nice. nagawa naman po natin na maayos yun. Tapos nag-try po tayo mag-ikot pa para makahanap ng gagawin. So wala po tayong nagawa, pero may mga nagbenta po sa atin ng yan, electric fan. Ayan po yung nabitbit ko kahapon, pero ito pong nakaraan, ito po yung kapalit nung isang binenta ko po, yung dalawa po yung yung sa halagang 150 po yung ibinawas sa binenta ko. Ito po. Kasi ang issue po nito, so ayaw na po kasi ipagawa raw to mga ka-wonder. Yan, so mahigpit lang po to mga ka-wonder. May vibrate po tayong na sense dito mga ka-wonder. Yan, so nakapindot na po siya 3. So try po natin. Ayan. Yan, so yan mga ka-wonder. So nagbabibrate nga lang po siya. Ayan, gumagalaw ng konti yung ang LC. So maigpit lang po siguro to dun sa shafting niya saka sa bushing. So ito po yung gagawin natin ngayon. So susubukan po natin na magpalit dito ng shafting or bushing. So tignan natin kung mapapandar pa natin to mga ka-wonder. So ito naman pong isa mga ka-wonder, ice daw po to. So naging problema lang daw po na ito mga ka-wonder, pagkatagalan humihinto daw. Humihinto or humihina. Yung mga stand po niya nandun lang po sa kabilang bahay. So yan, tapos ayan nga, wala na po, bali na po yung leg nito, pero running condition po to mga ka-wonder. Yan so malakas pa po, pero ang Nice. sabi po nung nagbenta nito kahapon, so pagkatagalan daw po medyo humihina o humihinto. So ito po yung titingnan natin kung ano po yung problema na ito sa pangloob niya. So yan, update ko po kayo. A few moments later. Yan, sa mga ka-wonder, so nilagyan po muna natin ng WD-40. Yan, so medyo lumambot naman na po. Ayan. Subukan po natin isaksak mga ka-wonder. Yan Yan, so umaandar na po mga ka-wonder. So yan. Nice. Yan, so hindi po natin alam mga ka-wonder kung talagang may problem na to sa mga bushing niya, sa shafting niya, or sadyang dumumi lang. Kasi ganun din po yung mga ka-wonder Ang system po niya, kapag tumitigas po yung isang electric fan is kahit lagyan nyo po ng maubos nyo po yung isang WD-40 na yan. Kung meron na po talagang gasgas yung bushing nito at shafting, hindi na po talaga titino ng andar to. So yun, yung ginawa po kasi natin na pag-spray dito is lang po yan, para makita lang po natin kung okay pa po yung motor niya, kung talagang andar pa po siya. Pero hindi po yan solusyon. Ang pinaka-solusyon po talaga nito is makita po natin yung loob nito kung may problema na sa mga bushing niya or shafting. So yun po yung papalitan dapat para talaga pang matagalan na po talaga yung Wow naman! Wow! Wow! magiging andar ng isang electric fan. Kung magiging ganito po yung problema niya o bushing for shafting. So yan, so try po natin na buksan to. A few moments later.
Yan, so yan mga kawander, nabuksan na nga po natin to mga kawander. So ito po yung sinasabi ko mga kawander, oh. Yan, ayan po yun dyan sa unahan. Yan yun dyan. So, ayan nga po, kung makikita po ninyo, ayan, may bakat na po siya. So kapag kinapa po yan, ayan, ginanyan, kuko po yung ipang dadama. So mararamdaman po natin na ayan, may gas-gas na nga po siya. So kahit nga po lagyan po siya ng langis or ng WD-40, so hindi po talaga magtatagal yung andar. So panandalian lang po siyang luluwag kasi once na gasgasan na po to, mabilis na po siyang kapitan ng mga alikabok, ng kalawang. Kaya talagang hindi na po siya andar, titigas lang po yung ano niya. So ayan po yung papalitan natin. So dito naman po sa kabila, so yan, wala pa naman po siyang gasgas. Bakat lang po pero wala naman po siyang, kasi merong mga bakat lang pero wala naman siyang gasgas, yung matalas po. Kasi mararamdaman po ng kuko natin yan pagka yan ganyan kinakamot natin ng ganyan, tas iikot nyo po, ayan, syempre paikot po yung kapa niyan. So wala naman po. So ibig sabihin po, okay pa po yung isang busing niyan dito. So ang papalitan lang po natin busing, itong dito sa unahan na yan. Yan, yung sa unahan lang po. Pero yung dito po sa pitan, okay pa naman po yan. So yan. Yan pa naman po yung pinakamahirap palitan na busing, yung nandyan sa pitan. Kaya isa lang po yung papalitan natin. So yung isa, okay pa po. Pero itong shafting, papalitan na po natin yan para swabing-swabe po talaga yung andar niya at talagang tatagal po siya. So yan, update ko po kayo. A few moments later. Yan, so yan mga kawander, nakapagpalit na nga po tayo dito ng shafting. So yung sa pagpapalit natin ng shafting mga kawander, basic lang. Pero dito po sa pagtanggal ng mga kawander, ng busing, dito po ako nahirapan. Napakatigas po ng ng camel. Yan, ito ginagamitan lang po natin yan ng panukat na ganito yan sa may cable tire. So susukatin lang po natin yan. Ito po yung pinagpalitan, no. Yan na po. So ito po yung busing, natanggal na po natin. So nahirapan din po tayo tanggalin ng busing. Grabe po yung pagkaka po ng camel Talagang factory po talaga Talagang akala mo po naka-welding yung flower cup. So yan, sa mga karaniwang mga electric pa na ginagawa ko po, kahit mga Hanabishi po, so hindi po ganito katigas. Ito po kasing standard, hindi po ganyan yung style ng na ito sa lock niya po dito sa busing, sa flower cup niya di po yun, di clip. Yan, may clip po yan dyan sa may sa standard, 4 yung clip niyan. So kapag nabali mo po yung isa, dalawa din, wala rin po, gagalaw-galaw din po yung busing. Ito naman po, yan, so nakakapagpalit naman na po tayo ng mga camel na ng shafting sa busing. Ito lang po, napakatigas po talaga. So yan, binabayo ko po ng binabayo po talaga ng yan, itong martilyo, tapos itong flat screw. So ginamit na nga po natin to na pang alalay din So nangyari po talaga, nahirapan po talaga akong tanggalin hanggang sa ngayon. Hindi ko pa rin po talaga mailabas tong flower cup at saka yung pinaka pang brush po dyan sa busing. Yan, so kung napapansin nyo po mga kawander, lumubog na po itong lumubog. Yan, so tinitignan ko po siya kasi alalay nga lang naman po yung natin dito pagkakabayo. So yan, so nung pinindot ko po kasi parang napapansin ko nga po lumulubog na. Ayan, nung ginalaw po natin, ayan kung mapapansin po ninyo, ayan parang nagkaroon na po siya ng lamat doon sa Damn! So ang hirap na pong ito. Ayan, may lamat na po. Yung mga ganitong hub ko pa naman po nabenta ko po sa Kalakal, sayang. Ko po alam kung kaya pa to kasi may lamat na po siya Ayan
So ito pong mabigat dito. So kapag hindi ko po nagawa to, matitenga po to. So bali dito na lang po tayo mag-ano sa isang ano, kung may magagawa pa ako rito. Sayang, kala ko meron na akong babaunin sa pag-iikot ko. A few moments later. Yan, so yun mga ka-wonder, wala na. Putol na po ng tuluyan, oh. Pero hindi pa rin po natin talaga natanggal yung ano, pinaka-cover na itong flower cup. Grabe. Talagang machine po talaga yung nag-press na ito. Yan o. Halos hindi nga po lumabas yung ano. Kahit kaunting ng ano. Bengkong na yung ano. Putol na yung hub. Hindi man lang lumitaw tong ano. So wala na po ito mga ka-wonder. So ang ano po na ito, tenga po ito. Hanggat hindi po ako nakaka-encounter ng ganitong ano, hindi ko po siya mapapalitan, hindi ko po may kakabit to. So wala na po ito. Hindi ko po alam kung may transfer ko sa ibang ano to. Yung motor na ito, yung kung may transfer natin sa ibang electric pan. Sayang. A few moments later. Yan, so yan mga ka-wonder. So natanggal na nga rin po natin tong motor nung ano, shafting nung itong standard. So ito, mas malala po yung problema na ito mga ka-wonder. Yan. So yung dalawang ano niya po, may gas-gas na rin po, kaya po pala talaga humihinto. Humihina tapos humihinto kasi nga po gas-gas na rin po yung ano niyo, shafting. Ito mas malala nga po yung gas-gas na ito, talagang kapit na kapit. Kayod na kayod. Tsaka hindi lang po isa, hindi lang po dun sa puwetan, pati rito sa harapan. So dalawang busing po yung Wow naman! Wow! Wow! yung papalitan natin dito, pero meron na po tayo nakuha na yun, shafting na kaparehas po. So may mga bago naman po talaga tayo, mga yung mga pinagbibili po natin, yun yung mga baon natin. So kaya lang po, ang problema po kasi nito, medyo hindi rin po ganun kadali magpalit ng busing nito kasi ito po yung sinasabi ko sa inyo, yan tatlo yung clip nito. Yan, kapag ka nabali po yung isa dyan, so yan, wala na rin po yung ano nito. Madali nga lang po sanang ano yun to, yan, madali lang palitan, kabit. Kaya lang minsan kasi kapag ka binabalik na po itong ano no, yung cover ng flower cup, nakakalamat na rin po yung pang clip na yan, no? So isa lang po dyan yung maputol, so wala na po, lulundo na naman po itong busing. So gagalaw-galaw po ba, kaya back job po yung ano nito kapag naputol po yung ano. So dalawa po yan papalitan natin kasi ano, wala na rin po pala yung gearbox na ito. So na-repair na rin po to mga ka-wonder. Ayan, pinalitan na rin po ng ano, ng selector switch. Kasi kapag ka na-repair na po yan, naka-electrical tape na po. Original pa yung motor niya, kaya lang ang sabi nung tumer nito, pinalitan na nga rin po daw talaga ng switch yan kasi nasira. Ayun yung unang nasira. Ito. Tapos pangalawa yung sa gearbox. Tapos yung ano yun ng pagkakahinto-hinto nito. Ayun nga po dahil dito nga po sa shafting niya may gas-gas na po. So dalawang busing po yung papalitan natin. Yan, sakit sa ulo. So yan, tignan po natin kung magagawa pa natin to mga ka-wonder. A few moments later. Yan, so ayan mga ka-wonder, so natapos na nga rin po tayo dito mga ka-wonder. So ayan, kaya nga lang po medyo natagalan po tayo dito kasi ano. So ayan, nakapagpalit na po tayo rito ng dalawang bushing tsaka itong shafting po. So ayan, umaandar na po yan. Natagalan po ako dito kasi ang hirap po talaga magbaklas ng ano, ng bushing dito banda sa puwetan sa likuran. Yan, kanina yan, inabot na nga po tayo ng gabi rito. Kaya nakalabas po itong panghinang ko kasi natanggal po kanina yung dalawang ano. Kanina yung pula lang dito sa kapasitor. Na hugot doon sa may pinaka main niya, doon sa may ano, yung pagkakahinang sa loob, natanggal yung red.
dito sa capacitor. So nung pangalawa naman po, nung ikakabit na natin uli, natanggal naman na itong ano, yung block. So kaya natagalan po talaga ako rito. Nakadalawang hinang pa ako rito. Tapos napakarami na rin po talaga kasing ano na ito, kulang. Yan yung mga, yan po yung dati niyang ano, gearbox. Wala na rin po yung original na bakal nito, kaya ang hirap po mag-convert nito. Pero umaandar na po ito mga kawander, kaya lang yung ano niya nga po, yung pag-swing niya. Yan. Bali iba na po yung ano niya, gearbox niya. Hindi na po yung stock, yung original. Kaya medyo meron difference talaga yung pag-swing niya. Medyo maano. Yan, so try na po natin buuhin to mga kawander. A few moments later. One hour later. Yan, sa wakas mga kawander, ayan, natapos na nga rin po tayo dito mga kawander. So ayan, punta ko na po tayo sa final testing. So yung isang gearbox po natin na bago na palaban na po talaga dito mga kawander. Ito nga po yung ano niya, oh. Yung pinaka takip niya. So yung nilagay natin takip, yung galing po dito na mayroon pong ganyan, no? Kasi yung ito pong bago, yung mga bagong binibili na gearbox na pang standard, walang ganito. Kasi kailangan pagka may ano pang select po yan, yun po yung pinagpapatungan ng tornilyo ng selector switch. So yan, testing na po natin mga kawander. 1. O yan, o yan, number 1 mga kawander, oh. Alimaw, sumisipol po siya, oh. 1 pa lang yan. Yan, sumisipol ko, oh. 2. Oh my God! Yan, mas lalong lumakas. 3. Yan, mas lalong lumakas mga kawander. So yan. So meron na naman po tayong ipo-front pagka nag-ikot po tayo. So ito pang swap na. Nice. Na naman po, so sana wag na pong baratin kasi ang dami ko pong ginawa rito mga kawander. Yan, so nagpalit po tayo dito ng dalawang busing, isang shafting, saka isang gearbox na bago. So yan, so ang dami ko pa pong pinaghihinang dyan kasi yung mga wires po nito na konti na lang po talaga yung mga nakatap, kaya konting galaw lang po kanina. Napuputol po doon sa may pinaghinangan, kaya binalik ko po yung pagkakahinang. So tatlo po yung hininang ko rito. What? Kasi talagang laylay na po yung mga wires niya. Yan, panapon na nga po ito ng binenta na lang po sa atin to. Ayan, mura nga lang po yung pagkakabili natin, pero yung pagkaka-repair natin napakamahal po ng expenses na ginawa ko dito. Yan. Pinalitan po natin ng dalawang busing, isang shafting, labor pa, papasok pa po yung labor ko ron. Tapos pinalitan ko pa po ng bagong gearbox, di labor material na naman po sana yon. Kaya ang ko po sana, mas gusto ko po yung gumagawa na lang po ako yung nagre-repair na lang po ako sa mga customer kaysa yung ganyan, nagbubuo po ako ng isang electric pa na ibebenta, tapos pagdating po ng actually babaratin lang po tayo. Kaya medyo nakakalungkot po talaga pagka ganito. Yan, kahit konting hugas lang po may kalawang pag nakita nilang ganyan na may kalawang, akala nila bulok na, pero hindi nila alam bagong bago yung andar nito kasi bagong palit yung mga niyan, bushing at shafting. So
kung gaano po katagal yan nagkaroon ng gasgas, taon din po aabutin yan bago magkagasgas uli. Yan ang hindi alam ng mga customer. Kala nila porket second hand hindi natatagal. Pero yan, yung mga gawa po natin, taon po ang inaabot niyan. Yan, so sana matapatan naman po ito ng mabenta naman ng sa mga customer na hindi kuripot, hindi yung kasi minsan yung mga customer, minsan mautak din po talaga. Yan, so hanggang dito na lang po yung ating vlog mga ka-wonder, at maraming salamat po uli sa panonood. Tayo magliligpit na po. Tayo sa kabilang bayan, daming kalat. So yan, thank you po sa panonood. Peace out.